We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bakit kaya dito sa mga drive-thru laging ang unti ng choices? Pag sa loob medyo madami-dami, no? Sana mas maraming choices dito. Yung punuin na nila tong buong pader na yan. Para maraming pagpipilian drive-thru. Though naiintindihan ko naman na pag drive-thru usually dapat mabibilis talagang i-prepare yan. Kasi dun sa Chowking, hindi sila nagpapadrive-thru ng mga platter, yung mararamihan. Kasi hindi yun mabilis i-prepare. Pero sana dagdagan nyo naman dito, Jollibee. Para mas marami akong pagpilian. Sarap spaghetti! Tagal ko na nagkikrave dito. Sarap na itong haluin ng todo. At kung hindi tayo matatalsikan. Masarap to pag hindi natatalsikan eh. Kain ka. Gusto mo? Say ka na Hey guys! Welcome na naman sa panibago nating Vlogmas! For today's vlog, sasagot tayo sa panibagong tanong sa ating comment section, which is, ano nga ba ang ideal na regalo ngayong Kapaskuhan? Napag-isipan ko yan, pinag-isipan ko yan netong araw na to habang nandun tayo sa dialysis center. Sabi ko, ito na lang yung itatopic ko ngayon sa ating vlog for today. Ang aking kasagutan dyan, nakabuo ko ng top 3. Top 3 ang nabuo natin. Top 3. Pinakauna niyan ay yung batay sa pagbibigyan natin. Ito ay batay sa kanilang love language. Naisip ko kasi bakit tayo nagre-regalo. Ito usual na pakiramdam o usual na rason kung bakit tayo nagre-regalo. One is para ma-appreciate, para matuwa, maaliw, mapasaya, mapangiti, ganyan yung mga nire-regaluhan natin. Tama ba? Tama ba ako? Ako kasi ganun ako. Siyempre, ba't natin bibigyan yun? Para saan? Minsan, iba't iba tayo ng mga rason kung bakit tayo nagre-regalo. So, ibabatay din natin sa rason na yun. Pero, ang gusto kong ilagay sa top 1 natin is yung love language. Yung love language ng ating pagbibigyan. Dapat maging observant tayo. Kung kaibigan talaga natin yung bibigyan natin, mahal natin sa buhay o kung sino man. Ang love language naman kasi hindi yan nakadepende lang sa magsusyota, magjojowa, hindi yan ganon. Madalas, kailangan na iintindihan natin kung paano magmahal at kung paano magbigay ng pagmamahal ang isang tao. Nang sa ganun ay alam natin kung paano natin sila pakikisamahan, paano natin sila mamahalin, alam nyo yan, para tumagal yung relasyon natin sa bawat isang tao sa buhay natin. So yun nga, better if malaman natin ano nga ba yung nakakatuwa para sa kanila o yung love language nila o yung way nila ng pagmamahal, ng pagtanggap. Kasi ang regalo is a form of love na pinapakita o ibinibigay natin sa kanila, at there are different types of love languages. Just for example, kung yung isang tao mahilig pala ng love language niya ay service, ganyan, and then magbibigay tayo sa kanya ng like for example, mag-e-effort tayo, ganyan, mag-e-effort tayong magluto ng, for example, lasagna. Magluluto tayo ng lasagna, ganyan, talagang e-effortan natin, yung papakita talaga natin sa kanya na niluluto natin, or kahit alam niya na gumagawa ka ng lasagna tapos binigyan mo siyang lasagna na alam niyang umeffort ka talaga, ramdam niya yung serbisyo na yon ng pagmamahal mo doon sa binigay mo sa kanya, talagang ma-appreciate niya yon, talagang todo-todo, hindi niya makakalimutan yan, panigurado, dahil na-tap mo kung ano yung kanyang love language na gusto niyang matanggap in any occasion sa buhay niya o kahit walang okasyon. Yun yung way niya para maramdaman niya talaga na appreciated siya, mahal siya, alam niyo yun. That's one. That's my top 1. Better alamin natin kung ano yung love language ng ating pagbibigyan. Nang sa ganun ay hindi tayo mamali ng ibibigay sa kanila. Nang sa ganun ay talagang ma-appreciate nila. Number 2 for me ay
i-direct natin sila. Sa hirap na ng buhay ngayon, kailangan na natin silang i-direct o maging prangka tayo sa kanila. Minsan kailangan na ganun para hindi na tayo din ay stress kung anong ibibigay natin sa kanila at hindi kayo nagkakamali ng ibibigay sa kanila. Kasi nga, ang gusto natin yung magugustuhan nila. Kaya naman, huwag na tayo mag-isip kung mayroon naman tayong enough o saktong budget o pwede rin naman tayong magbigay ng budget na kung saan nakaalat lang yung budget na yon at yun din yung bibigay mo sa kanila at sabihin mo sa kanya, ano bang gusto mo ngayong Pasko? Sabihin mo na, bibili na natin yan o kaya ano bang gusto mo sa Shopee, anong gusto mo sa Lazada, anong gusto mo sa TikTok Shop, i-order na natin yan, i-check out na natin yan, babayaran ko na, ipa-deliver na agad natin yan sa bahay mo. Ganun, maging practical tayo para hindi tayo nangangapa ng kung ano ang ibibigay sa isang tao. Minsan marami akong naririnig pala, hindi minsan pero madalas, yung mga nagmomonito-monita, nagsasabi na agad yung nakabalot doon sa nabalot niya na nakabalot? Doon sa nakabunot, doon sa nabunot niya na, ikaw nabunot ko, umorder ka na para pa-deliver na natin dito. At least nakapack na yan dyan. O kahit ibalot ko na yan pagdating dito. Lagi ko naririnig yan sa mga nagkakaroon ng mga Christmas parties left and right. Kaya naman kasi nagiging practical na talaga sila para naman kasi hindi tayo magkamali nga kung ano ibigay natin sa kanila. And my last and final tip, top 3 ko ay pera. Pera guys. Kasi sa dami nating mga bayarin na mamahalin, sa dami nating mga nagtataas ang mga bilihin ngayon, pinaka-practical at magugustuhan talaga ng kahit sino ay bigyan mo ng pera. Either cash, GCash, bank transfer, o kung ano pa yan, might as well bigyan na lang natin sila ng cash, bigyan natin sila ng pera, bigyan natin sila ng panggastos at sila na mismo ang bumili ng kung anong gusto nilang bilhin. Kasi madalas, minsan, may hinuhulugan yung mga yan, baka naman kasi yung ibibigay mo, hindi niya kailangan talaga, na sana ipinera mo na nga lang, totoo nga naman yun. Pero for me, might as well, bigyan natin sila ng cash. Bigyan ng cash para sila na ang mag-decide mismo ng ibibili nila. Then, bahala na sila doon. Ibigay na natin sa kanila yung burden ng pagbili ng bagay na gusto nila. Basta pagbigay mo ng cash, tapos na doon, tapos na, masaya ka na. Kasi nagbigay ka na, wala ka nang iisiping ibang bagay. Kasi nga, nagbigay ka na. 'Di ba? So, yun yung last tip ko. Maging practical tayo, magbigay tayo ng cash kung meron man tayong ibibigay. And again, kung wala man tayong ibibigay na regalo ngayong Kapaskuhan, anumang form yan, better if ipaparamdam na lang siguro natin sa isang tao, doon sa taong mahal natin o special sa atin o gusto natin, iparamdam natin sa kanila yung spirit ng Christmas, which is love, giving, sharing, yung mga ganong bagay. Kahit akapin mo yung isang tao, batiin mo, o i-chat mo, batiin mo, mga ganong bagay, special na moments na talaga namang ipaparamdam natin sa kanila na nararamdaman at naaalala natin sila sa kapanuhunang ito. Sabi nga nila, kung meron kayong mga kaaway, batiin nyo na, lalo na sa year-end ng taon na to. Pero sa akin, bakit ko ba batiin? Charap. Hindi, kung meron kayong pagkakataon na balikan yung mga tao, na mga naging special sa'yo ngayong taon, balikan natin yan. At maging mapagpatawad tayo ngayong taon. Pero syempre hindi yan inuutos. Ano to? Pipilit nating maging mapatawad. Kung trip nyo lang naman, kung maluwag sa inyo mga dibdib. Naiintindihan ko naman kayo guys kung hindi nyo gagawin yan. Pero yun nga guys, at least na-share ko na sa inyo ilan sa mga pwedeng batayan sa pagbigay ng regalo. Again guys, may naalala pala ako. May mga tao rin pala guys na ayaw nila ng surprises ha. Marami akong na-meet yan ngayong 2023. Yung tipong binigyan mo na sila ng surprise, ayaw pala nila ng surprise. Meron naman taong binigyan mo ng regalo, ayaw pala nila nung mga binibigay natin. Ang trip nila, tanungin sila. May mga ganyan tao guys na sana tinanong ko na nga lang siya bago ko yung ginawa. Kasi maraming ganyan na gusto nila, tinatanong talaga sila kung ano yung ibibigay natin sa kanila. At kung tanungin man natin nasa ng surprise elements doon, bahala na silang mag-define kung nasa ng surprise doon. Pero the thought is, gusto natin silang bigyan, regaluhan, and that's enough. Iba-iba ang taong mga nireregaluhan natin. Kailangang intindihin natin kung paano at gaano nila gustong makatanggap ng regalo mula sa ibang tao. Again guys, Merry Christmas and see you again on our next Vlogmas. Uy, maraming salamat sa panonood ah.
Please subscribe to our YouTube channel. Like and share this video. Turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow our socials, our Facebook page, Instagram, and TikTok. For more videos, visit our YouTube playlists. Maraming salamat po.